Okay mga kamote. So ngayon sa chess.com naman tayo maglalaro ngayon. So lalaroin lang natin 3 minutes. Yan, para mabilis matapos yung laban. Mabilis tayo matalo. Okay, so D4 yung opening ng kalaban. So knight lang para pigilan yung pawn dito. D5. Yan. Para pigil-pigil lang. Ayan, A6. So pagka ganito i-develop lang yung mga pyesa. Yan, kailangan ilabas daw lahat ng mga pyesa sa opening. Yan. So ilalabas nyo lang lahat. Kasi kung sino daw yung pinaka maraming pyesa na nakalabas, kadalasan siya daw yung merong mga magagandang atake. So dito tumalon yung knight. So yung idea, baka tumalon ulit yung pangalawa, yung kasunod na knight. Kakapturein lang natin tong pawn. Yan. Dito tayo ngayon. Tatalon pa rin yung isang kabayo dito sa sa F3. Didepensahan. Ayan. So yan yung tamang tira dyan. So gagawin natin dito tayo. Ayan. Hindi pa siya nakakapag-castling kaya medyo manggugulo-gulo muna tayo. Ayan. So ang ginawa, paano kung gantahan ko rin? Ayan. Simento din natin yung natin, yung kabayo natin dun sa E4. Kaya yung pwede niya i-move. Ayan, kinapture na yung kabayo natin. So pawn takes lang para madagdagan yung pwedeng puntahan ng bishop natin. Ayan, pwede natin capturein, pero ito pwede din natin i-timing kasi baka may mga pin doon. Pero ito capturein na siguro natin. Capture. Ayan, tapos ito yung bishop. Ayan. Kasi hindi pa naman nagkakasling yung kalaban. Ayan. Kaya gamitin natin ngayon yung time na hindi pa siya nagkakasling para gumawa ng mga atake. Ayan, ma-delay. Ang purpose lang nun, kapag hindi pa nagkakasling yung kalaban, so ang gawin niyo, gawa kayo ng mga atake para nang sa ganun ma-delay yung mga pyesa niya sa pag-develop. Yan. So matagalan maka-develop yung mga pyesa. Katulad nito, kapag hindi kayo nag-castling, so una, hindi safe yung king sa gitna kapag di kayo nag-castling. So pangalawa, mahirapan yung rook na makalabas, yung isang rook na makalabas kapag hindi nag-castling. Kaya importante na mag-castling. Tapos ito, connect lang natin yung mga pyesa natin. Parang connecting the dots lang ito. Baka dito siya, atakein yung pawn. Tapos pwede tayo ba dito? Ayan, yun nga yung naging threat nung ating opponent. So bigay natin to siguro C5. Sige, C5. Actually pwede natin ibigay C5 queen takes. Kakapturein lang natin kapag nag queen takes. Pagka nag pawn takes, yan, weak naman tong pawn dito. Ay, pinakain pa yung queen. Yun, na blunder. Yan. So kung papansinin nyo dito, so ginawa kasi nung kalaban natin, ibabalik natin. Yan, tayo na yung mag-review. Review yung kamote lang ito mga kaibigan. Hindi to review ng engine. Kamote engine lang meron tayo. Ayan. So capture, kung papansinin nyo dito kasi, ang ginawa ng opponent, imbis na mag-castling,
So, dalhin sa safe square yung king. Ang ginawa, umatake ng umatake. Ayan, capture, capture ng capture. So, ang naging problema, yung king nandun sa gitna, tsaka kukonti yung mga pyesa na pinang-aatake niya ngayon. So, yun yung nagiging problema kapag inuuna nating umatake kesa i-save yung king or i-mag-develop ng pyesa. Ayan, kasi yung mga best daw na atake, so galing yan daw sa mga well-developed na mga pieces. Okay, so next game tayo, next game.